worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. Ako tamong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa to nga pag-ampo. O Dios nga balaan, salamat sa kagayunan nga gihatag nimo sa matag usa kanamo kining adlaw nga ipapahulay nga balaan nga adlaw. Salamat sa tibok semana nga imo kaming gilugwayan sa among kinabuhi, sa among pagpanarbaho. O karon nga adlaw ipapahulay, magpatalinghog kami sa imong pulong. O kami magsimba sa imong ngalan. Tungod kay walay lain nga simbahon ang iyong ragyod nga ngalan sa tibuok kalibutan. Sa pinasahi panalangini ang among mga kaigsunan nga naa sa balatian. Labi na ni aning virus palihog ikaw magahikap sa mga lawas sa mga kaigsunan nga nagbalatian karon.
Ikaw ra among kadangpan Ginoo kay ikaw ang doktor sa tanang doktor ni aning kalibutan. Ako ang ginaampo sa pinasahi si big girl Agak-ak na nausab siya sa balatian. Ako nagaampo ang mga tambal nga ginainom niya. Dihugi kini nga makahatag og dako nga instrumento sa kayuhan niya. Og sa pinasay usab panalangini kining among programa sa YouTube channel sa matag adlaw nga Sabado. Nga kini magapadayon bisan pa ni ani nga sitwasyon. Panalangini kini nga daghan pa makaila kanimo, daghan pa makabalik sa pagpangalagad, daghan pa nga makabatunog paglaom luyo sa gipuy-an namo nga walay paglaom. Busa panalangini usab ang mga viewers karon nga asa sila nahimutang dubli-dubliha ang panalangin sumala sa imong saan Ginoo. So among lauman ug kapasayloan sa among mga kalapasan sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. So happy Sabat sa tanan nga mga kaigsunan sa tibuok kalibutan. So naginaot ako nga sa kanunay ana kamo sa maayong panglawas. So ang ato ang programa sa matag adlaw nga Sabado, pasalamat ko nga hangtod karon nagapadayon. Ug ang ako lang hangyo sa kanunay nga sa kanunay i-share ninyo kini nga YouTube channel. Sa wala pa naka-subscribe, i-type lang ninyo Jiwi Serrano. O makasulod na dayon mo sa ato nga YouTube channel. O ayaw ninyo kalimti pag subscribe. Aron, dako po ni nga katabang sa ato nga channel po. Labi na sa ministry. O sa gihapon, ang pinaka-importante gayon, i-share ninyo kini nga mensahe. So, dili ta magdugay. Ang atuan na pod nga pagatun-an karon gitay tula nato Peter's problems. So tukion nato karong adlaw igpapulay unsay problema nga naa kang Pedro. Basig anaa usab kanato aron ato usab babatayan nga ang atong kinabuhi karon sama di ay kang Pedro nga naay mga problema. Unsa di ay ang problema ni Pedro? Atong himduman nga si Pedro usa sa mga disipulo sa Ginoo. Nga bisag asa ang Ginoo, siya gayud nagasunod-sunod kang Ginoong Hesus. Kung sa pagtuo lang si Pedro usa na kahero sa pagtuo. Si Pedro usa ka tawo usab nga daghan na hibaluan mahitungod kang Ginoong Hesus sa diha nga siya nag-uban-uban kang Ginoong Hesus. Apan ana say problema. Daghan siya mga problema na itabo sa iyang kinabuhi bisan tuod nga siya nag-uban-uban kang Ginoong Hesus. Ug ato kini magatun-an aron ato pod maobserbahan sa atong kinabuhi basig naa kanato kini nga mga problema. Aron kung may baluan nato ang problema ni Pedro, dili na nato mausab pa sa atong kaugalingon. Mao kanang atong pagatun-an karon Peter's problems. Point number 1. Gibutangan nato dre. He was refusing to believe what he could not understand. Usa nga dako nga problema ni Pedro kining pagdumili sa pagtuo diha kang Ginoong Hesus. Sa iyang kinabuhi murag gisalikway niya na siya mutuo kang Ginoong Hesus. Bisan tuod siya naguban-uban kang Ginoong Hesus. Naay panahon ang problema ni Pedro. He was refusing to believe what he could not understand. Makita nato na sa Matthew chapter 16 verse 21 to 22.
Nagaingon diri. From the time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised the third day. Mao kini ang gihulagway gisulti niya sa iyang mga disipulo. Usa na ni ana si Pedro. Ngayon nagisulti. Ningon siya maabot ang panahon nga ako magaantos dito sa Jerusalem sa daghan nga mga butang gikan sa mga pangulo sa simbahan, mga kaparian, mga skriba, ug ako pagapatyon, ug ako mabanhaw sa ikatulong. Kini nga kamatuoran atong mahinduban nga mao kini ang sala ni Pedro. He refusing to believe. Padayon ta sa versikulo 22. Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord. This shall not happen to you." Ingon siya, murag giwahing niya si Jesus Christ, samtang nagasulti si Jesus Christ nga maabot ang panahon nga ako muantos pagapatyon apan mabanhaw ko sa ikatulo. Sa nadungog ni Pedro kay igsunan, giwahing ni si Ginoong Hesus, ingnan ta ka nga dili gini mahitabo kanimo, layo ra ni. Di kini mahitabo kanimo. Mao kining ingon ni Pedro, mga kaigsunan. So mauning problema ni Pedro. He refusing God. He refusing to believe. Literally, mga kaigsunan. He was refusing to believe that Jesus will suffer in the hands of the elders, priests, and the scribes. Mao kini nga kamatuoran. Ang gidumilian, wala niya gidawat, gisalikway niya nga klase nga kamatuoran. Kasi Kristo nga nagani nagingon nga siya pagapatyon o siya mabanaw sa ikatulo. Siya magaantos sa mga pangulo sa simbahan, mga sundalo. Mga kaigsunan, that Peter was refusing to believe that Jesus will suffer. Sa atong kinabuhi, siguro mausab sa atong kinabuhi. Usahay na mga butang nga gisaysay sa Ginoo, nga usahay dili nato madawat, dili nato tuhuan. Nga si Kristo mo balik, nga si Kristo mo ayo sa tanang nga balatian. Mo kini ang mga problema ni Pedro. Letter B, he was refusing to believe that Jesus was killed and raised in the third day. Mao kini nga kamatuoran usab nga iyang di niya madawat sa iyang kinabuhi, di niya masabtan, mga kaigsunan, nga si Ginoong Hesus mabanhaw sa ikatulo nga adlaw sa iyang kamatayon. So bisan tuod si Pedro naguban-uban kag Ginoong Hesus, apan samtang nagasaysay si Ginoong Hesus, si Pedro gidumilian niya pagdawat, gidumilian niya pagtuo ang pulong sa Ginoo. Sumo kining problema ni Pedro. Basin sa atong kinabuhi, ana usab. Usahay natay madunggan nga pulong sa Ginoo. Pero kay murag dili muhaom sa atong gana. Ato kining isalikway, dili nato dawaton. Mao kini ang problema usab ni Pedro. Ikaduha niya nga problema. He was putting too much confidence himself. Mao kini ang problema niya. Yatagan niya dako pagtagad
ang iyang kaugalingon sa pagsalig sa iyang kaugalingon. Sa atong kinabuhi nga anak po baya, ay mga tao, labi na hapit na eleksyon sa iglesia, na yung mga tao nga mas maayo pa man ko niya anak, mas bright pa ko anak niya, mas naapa ko'y katungod or kalidad tungod kay naka-eskwela ko kontra sa kuwang kaatbang nga wala ka-eskwela. Ano usab kana nga mga problema sa iglesia? Mausab kini ang problema ni Pedro. He was putting too much confidence himself. Gitagaan niya, gibutangan niya pagdako, pagtagad na magasalig lang sa iyahang kaugalingon, inay sa Ginoo. Matthew 26 verse 33 nagingon diri. Peter answered and said to him, "Even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble." Mo kini ang giingon ni Pedro. Confident kay siya siyang kaugalingon. Dako kay siya pagsalig siyang kaugalingon. Ito bag si Pedro kay sunan kang Ginoong Hesus. Giingnan niya si Ginoong Hesus. Ginoong Hesus, bisan ang tanan magasibog bato kanimo. Apan ako dili gid ko musibog kanimo, ubanan tanggid ka hangtod sa imong kamatayon. Murag nga anak pagasulti. Bisan tuod ang uban mo sibog, mo atras, apan Ginoo, pasaligan ta ka Ginoo, I will never be made to stumble. Ingani ba ang atong kinabuhi usab? Ginoo, ayaw kabala ka, kaya na ko ni. Ngayon usa ka eksperyensya nako sa usa na siguro nasulti na nako sa mga previous nako ng mga wali. Naitigulang sa iglesia nga gibisitahan ako. Ingon siya, "Pastor, ayaw kabala ka. Kining nagbisita nako, nakauban na nato apa ni Simang sa atong pagtulunan, ayaw kabala ka. Dili ko madala 50 anyos na ni nag-alagad sa Ginoo. Hapit na ma-memorize ang Biblia. Ayaw kabala ka, di ko madala ni ani." Too much confidence sa iyang kaugalingon. Pila ka adlaw pagbisita nako, nilahi na ang tunada sa iyang istorya. Ningon siya, "Pastor, murag okay pud biya ilang pagtulunan. Murag sama-sama ra pud nato. Ug gani mas nakita nako mas nagatindog pa sila sa kamatuoran." Tiyaw mo? Sa direct nga istorya, nawala siya sa iglesia. Mao kini ang problema ni Pedro. Dako yung pagsalig siyang kaugalingon. Ingnan niya si Ginoong Hesus, "Ayaw kabala ka Ginoo. Kung sila dili mo laban nimo, niya ako nga mulaban, dili ko mosibog." Mao ni ang problema ni Pedro. Letter A. He was putting too much confidence in his own belief. Tagaan niyang pagtagad ang iyang pagtuo kaysa diha sa Ginoo nga gisaysay sa Ginoo. Ngako pagalutuson magaantos ako patyon og sa ikatulong adlaw mabanhaw ko. Apan si Pedro mga kaigsunan, gidumilian niyang pagtuo kang Ginoong Hesus. Gitagan niya dako pagdagad ang iyang kaugalingon nga pagtuo. Muna sa to ang kinabuhi usahay confident na nga pastor, importante nga human ta sa 28 katima, dili na ta matarog niya ni no mga kaigsunan. Dili na to tagag dakog pagtagad nga natay pagsalig kaayo sa tuang kaugalingon labi na sa tong pagtuo. Kung dili kita magapadayon sa pagtuon sa balaan kasulatan, magapadayon nga naa si Kristo sa atong kinabuhi, dili kay kita lang sa atong kaugalingon. Muna sa tuang nga pandemya karon, usahay salig ra kay ta sa atong kaugalingon.
Mingon sila, ah, pastor, may problema, pastor. Salig lang ta. Salig lang ta sa Ginoo. Hala, walay tambal-tambal, walay mask, walay face shield, wala tanan, walay alcohol. Usay confident ra kay ta sa tong kagalingon nga pagtuo. Apan mao kini usab ang kinabuhi ni Pedro. Confident kay sa siyang kagalingong pagtuo. Minungdan mao sa di ay ni nga problema ni Pedro sa tubangan ni Ginoong Hesus. Letter B. He was putting too much in his own strength. Mga kaigsunan, igingnan niya si Kristo. Wayaw kabala ka Ginoo. Dipinsahan ta ka. Kita mo? Dako kayo siya og unsa man. Confident sa iyang kaugalingon. Nga kusgan siya. Nga pinaagi kaniya iyang madipinsahan si Ginoong Hesus. Sa atong kinabuhi nga ni usab. Mga kaigsunan. Usay malimot na ta sa Ginoo na siya naghatag ka natong kusog. Usahay, gamito na to itong kusog bisan adlaw yung papahulay na. Usahay, gamito na to itong kusog sa dautan ng mga pamaagi. Wala na tayo pagsalig sa Ginoo. Tanawa, si Samson, confident kayo siya sa kagalingon, nalimot siya sa Ginoo. Nga ang Ginoo naghatag kaniyang kusog. Naunsa man si Samson sumala sa kasaysayan, natumpawak siya sa usa ka dako nga tentasyon ug nawala kaniya ang kusog nga gihatag sa Ginoo. Ingani si Pedro mga kaigsunan. Nagasalig siya sa iyang kaugalingon na kusog nga madipinsahan niya si Ginoong Hesus. Ang ikatulo nga problema ni Pedro. He was giving the physical priority over the spiritual. Mas gihatagan ni pagdako pagtagad ang iyang pisikal kaysa espirituhanon. Inay nga mangita siya, inay nga manghangyo siya espirituhanon ng kusog. Diha hinuon siya. Naghatag og dakog kahimuan or gi-priority niya ang pisikal niya nga kahimuan. Kay giingnan ni Jesus, ayaw ka bala ka Ginoo. Ako mga uban mo sibog, matras sila, di ko matras. Di ko matras. Ako makiglaban din kanimo, patayan ngayon. Yaw mo mga kaigsunan. Usahay sa atong kinabuhi, matagaan na ito, dakog pagtagad ang atong kinanglanon nga pisikal kaysa spiritual. Mangutana ko, sa usa ka adlaw, pila man ka oras ang atong gigugol sa pagbasa sa balaan kasulatan. Kaysa ato ang mga pagsikay-sikay sa matag adlaw alang sa atong pisikal, alang sa atong kinabuhi. Siguro pag mata na tong sayo, diretso na dayon ta o kapot sa to ang bula or tennis racket or jogging din ta or bike dayon ta. Nalimot na ta. Unahon, priority na to ang spiritual sa pagbasa sa balaan ng kasulatan. Siguro mauna na to ang atong nga cellphone o tanaw dayon kaysa spiritual ulahin na. Mao kining problema nga ikatulo ni Pedro. Matthew 26 verse 40 nagingon siya. Then he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "What? Could you not watch with me 1 hour?" Giingnan niya si Pedro mga kaigsunan, "Oy, nangatulog man mo? Ha? Wala gid mo nagtukaw? Bisag pipila na lang ka panahon?" Buting nun mga kaigsunan, mas gi-priority ni Pedro ang pisikal na kinanglanon, pagaya ay katulog, kaysa spiritual. Mao kining problema ni Pedro. Letter A.
he was giving more time in physical pleasure rather than spiritual pleasure. Mo ning giingon ako kaganiha. Mas giuna pa nato ang kalipay na material o pisikal kaysa spiritual. Muna, mga kaigsunan, ang problema ni Pedro. Mas dako iyang pagtagad siyang kugalingon nga kalipay kaysa spiritual. Na yung mga tao usab nga mas gi-priority nila ilang kaugalingon kaysa sa spirituhanon nga pagpangalagan. Moingon ang uban nga kanang mga wali, pastor, sa sunod na total naaraman na ang atua. Kinahanglan kita nga sa atong kaugalingon. Ang uban gani bisag sa baduna moabri pag nga tindahan, negosyo, tanan kaysa spiritual. Pwede po nato nga kini ginatawag nga pagtulog-tulog ni Pedro. Inay nga magtukaw, inay nga magampo. Pwede po nato sa itong kugalingon. Nga kininaa po di ay. Mas dako kitag pahuway kaysa bulaton sa espirituhanon nga mga pagministeryo. Ingani ang problema ni Pedro. Nagtuo nga mausab ni ang atong mga problema. Mas gi-priority nato ang atoang kinanglanon sa physical rather than spiritual leisure. Importante malipay ta na uban mga tao mag-ingon, mas maayo ni pastor, lipay-lipay ta samtang napay panahon kay kung mamatay ta wala naman. Ini ang problema ni Pedro. Letter B, he gave more priority of self-interest over spiritual need. Gitagaan og dakong pagtagad ni Pedro ang kaugalingon nga kinahanglan kaysa espiritual nga kinahanglanon. Mao kini ang problema ni Pedro. Nakita siya ni Jesus kauban sa mga disipulo. Nangatulog ra mo? Wala dahil mo nagtukaw, bisag kung saan lang ka oras. Ana ni si Ginoong Hesus. Sabi ninyo mga kaigsunan sa atong kinabuhi, mao na po'y mga problema sa atong kinabuhi sama ni Pedro. Bisag ako dili ko exempted ni ani mga kaigsunan. Nga usahay pagmata nato dali-dali dayon ta sa atong mga trabaho. Usahay ang worship mawala na. Paggabi mas gitagaan pa nato pagtagad ang pagkwenta sa atong mga ginansya sa negosyo ni anang adlaw kaysa espiritual nga kinanglanon sa atong kaugalingon. Usahay mauna nato ang mga material kaysa spiritual. Mao kini si Pedro. Giingnan ni Jesus, wala dahil mo nagtukaw, wala mo nagampo. Pagampo ka mo, aron dili ka mo matumpawak sa tentasyon. Mga kaigsunan, kung i-priority nato ang atong personal interest, ang tuo ko nga matumpawak kita sa tentasyon ni aning kalibutan. Kaya niingon si Jesus, pagtukaw ka mo, aron dili ka mo, kung dili makasulod ang tentasyon sa inyong kinabuhi. Mo kini mga kaigsunan. Usahay sa atong kinabuhi, pipila lang ang maminaw sa mayong balita. Mas gi-priority pa nila ang kalibutanon nga butang. Mas gi-priority pa nila ang kaugalingon nila nga kinahanglan, mga interest sa ilang kaugalingon kaysa spiritual. Instead nga unahon nato ang spiritual aron maangkon usab nato ang tanan nga gikinahanglan, mapisikal, material, mental o tanan nga aspektos kinabuhi kun unahon ang ginato ang spiritual. Munang ingon sa balaan kasulatan, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ang tanang butang, kununahon lang nimo pagpangita ang pagkamatarong
ang tanang butang igadugang radiha kanimo. Mga kaigsunan, mo kini ang problema ni Pedro. Ikaupat, katapusan. Kay upat ra man ni ka mga problema ang atong gisaysay may tungod kang Pedro. He was trying to fight spiritual battles with physical weapon. Isulayan niya mga kaigsunan. Pagkigubat sa spiritual ang gigamit niya kanang gitanawag nga physical weapon. Tanaw na to ang balaan kasulatan. Matthew 26 verse 41. Watch and pray. Ang ingon si Ginoong Hesus, lest you enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ingon ni Ginoong Hesus, pagtukaw kamo og pagampo, aron dili kamo matumpawak sa pagsulay o tentasyon. Tungod kay ang espiritu willing kayo. Apan ang unod or physical is weak. Mo kana mga kaigsunan ang problema ni Pedro. Balik ko na to. He was trying to fight spiritual battles with physical weapon. Igamit ni Pedro instead nga makigubat kita sa espirituanon pagalagad na to, usahay ang atong lawas mao hinuon ang ato ang murag weapon alang sa pagkigubat or pakigasdang sa pagtuo ni aning kalibutan. Mga kaigsunan, usahay sa mga balaktian karon usahay mo surrender ta tungod sa atong lawas. Mingon ta nga Ginoo, nangalagad mo ta kanimo Ginoo. Apan wala man mi nangaayo. Excuse me. Ingana usahay ang ato ang mga panguna-una. Sama ni Pedro. Nga sulayan niya ang iyang lawas alang sa pag-fight sa gubat sa pagtuo. Naingon sa letter A, he was trying to fight spiritual battles with his own capacity. Nakainumdum ba mo? Nasugilaan ni Pedro? Sa diha nga nihangyo siya sa Ginoo. Nga Ginoo, palakwa ko sa tubig. Gipalakaw siya. Apan, naitabo mga kaigsunan, nagsalig na siya sa iyang kagalingon, kapasidad. Nitanaw siya sa iyang mahigala, nagpahambog. Nga nakaya niya, abi niya, siyang kagalingon. Apan natong pawak siya, naunlod siya. Apan siya gluwas usab sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, ang kaigsunan, usahay na isama ni ini nga problema. Sama ni Pedro, he was trying to fight spiritual battles with his own capacity. Dili nato makaya mga kaigsunan, mga pagsulay sa atong kinabuhi, labi na sa pagpangalagad. Kung mosalig lang ta sa atong kagalingon nga kapasidad. Unsa man ang atong kapasidad kaysa Ginoo? Magasalig kita sa Ginoo. Dili kay magasalig kita sa atong kapasidad. Mayroon nga dugay ng pagpangalagad. Professional na ko, daghan ako natunan, daghan ako mga libro nga nabasa. Bisag unsa pa nga mga pagsulay, di na gid ko mapukan. Mo kini si Pedro, he was trying to fight spiritual battles with his own capacity. Letter B, mga kaigsunan, he was trying to fight spiritual battles with his own strength. Usahay sa atong pagpangalagad, gamito nato atong kusog. No, mga kaigsunan, dili na to saligan ang atong kusog. Diha ragitas Ginoo. Mo kini ang problema ni Pedro kay nagsalig siya sa iyang kaugalingong kapasidad. Nagsalig siya sa iyang kaugalingon nga kusog nga mabuntog niya ang mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Mo kini ang problema ni Pedro, mga kaigsunan. Basi usab ana usab ni sa atong kinabuhi.
Muli nga si Pedro sa nato katalan-awon. Na naa po di siya yung mga problema siyang kinabuhi while siya nagaban-uban kang Jesus. Atong i-recap ang mga problema ni Pedro. Peter's problem, number 1, he was refusing to believe what he could not understand. Ingon ni Jesus pagkapatyo nako, no, Ginoo dili na mo. Ha? Peter refusing to believe. Wala siya kasabot, mga kaigsunan. Number 2, he was putting too much confidence in himself. Grabe, mga kaigsunan. Sa pagyod, he was giving the physical priority over the spiritual. Mo kining mga problema ni Pedro. He was trying to fight spiritual battles with physical weapon. Ngunit sa atong kinabuhi mga kaigsunan, sama usab ta ni Pedro. Dili mga perpekto. Apan si Pedro, bisan sa dili niya ka perpekto, apan ang Dios mga kaigsunan makagagahom. Ang Dios nga magigugmaon nagaluwas kang Pedro. Kita mga moderno nga Pedro sa atong kinabuhi. Anaong sabtay mga problema. Usahay atong dumilian kita magatuo usab sa mga pulong sa Ginoo. Usahay ibutang nato ang pagsalig sa atong kaugalingon. Usahay tagaan atong dakong priority ang mga butang sa kalibutan kaysa espirituhanon mga kaigsunan. Usahay gamito nato ang atong kusog, material, unsa pa alang sa spiritual battles. Apan mga kaigsunan, kung kita di ay magasalig sa Ginoo, unsa may mga gubat sa atong kinabuhi na ipinulungan nga nagaingon mga kaigsunan, the battle is not ours. Apan ang pagigubak iya kana sa Ginoo. Sa katapusan, ako magaingon, it would be very easy to point out how modern people have this very same temptation. We should learn from Peter's experience and not repeat his mistakes. God bless o God Diyos mga panalangin kanakong tanan. Ako itong ginangyo sa pagduko sa inyong nga ulo alang sa ato nga pag-apo. O Diyos nga balaan, salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum kanamo sa sala ni Pedro. Aron unya dili namo makopya usab ug dili namo mabalik-balik pa ang mga problema ni Pedro sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga hangtod ning orasa imo kaming gipakamaayo bisan sa among pagkamasalaypon. Bisan sa among pagka mahitason, garbuso, dalo o tanan nga naa sa kalibutan nga naa kanamo. Apan salamat Ginoo nga imo kaming gigugma. Salamat Ginoo bisan sa among pagkamasalaypon imo kaming gisaaran nga luwason sa imong pagbalik. Itugot Ginoo kini nga mga problema ni Pedro dili na mabalik-balik sa among kinabuhi nga kami magalagad katiunay nga magapadayon diha sa imong kinabuhi. Salamat sa imong pagtubag ug kapasayloan sa among mga kalapasan sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, salamat ug akong maingon. Happy Sabat ug ang Dios magapanalangin kaninyo magkita-nay ta sunod nga adlaw nga Sabado. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, what
go. Let this pleasure show